Good evening po sa bawat isa and everyone. You are welcome sa ating pong prayer gathering sa gabi nito. And let's worship the Lord. Sambahin natin ang Panginoon sa diwa ng kanyang kabanalan at sa diwa ng kanyang kapangyarihan. Dahil pong lahat ay manalangin. Father, we are here, Lord, and we expect you, Lord, to meet us, Lord, where we are, God. Salamat, Panginoon, sa sandali nito, Panginoon, na minsan pa kami po ay pinitulutan yung aming purihin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, sa gabi nito, patuloy po namin inihingi ang inyong gabay, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu, O Diyos. Sa bawat salita mo na aming maririnig, Panginoon, at sa bawat pag-awit, pagluwalhati namin sa pangalan mo, O Diyos, ang dalangin namin, kayo po ay mabigyan ng kaluguran, O Diyos, sa bawat naming buhay. Purihin ka, O Diyos, at minsan pa, Panginoon, ay aming inaangkin ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang gagabay, Panginoon, na siyang sasama, Panginoon, sa aming pagpupuri at pananalangin, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, magandang gabi sa bawat isa, no? Meron akong bagong favorite Bible verse. Yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23. No, kasi it talks about this the fruit of the Holy Spirit, no? Na pagka tayo pala nasa presensya ng Panginoon, no, ano ba yung bunga ng Espiritu, ng Santong Espiritu, no? Pagmamahal, no, pagkakaunawaan, pagkakaisa, katapatan, kahinahunan, kabaitan, kabutihan, no, kagalakan, no, meron tayong joy, no, sa presence ng Panginoon, and talagang kung higit lang na mauunawaan din ng iba, no, kasama natin sila, sasama sila sa atin, no, para magpuri. Kaya muli, no, awitan natin ng Panginoon, no, talagang napaka-bless natin kasi every evening, no, meron tayong devotion, no, and yung papuri natin, no, paglapit natin sa Panginoon, yung pananalangin natin, no, is idulog din natin yung iba, no, na makasama din, no, na maranasan din yung kasarapan, no, ng pagbabad sa presensya ng Panginoon. Yan, sige, awitan natin ng Panginoon, awitin natin yung babad. Yes, Lord, salamat, Panginoon, for another opportunity, O God, to sing, to praise You, to glorify You, O God, sa aming mga buhay, O God. Lord, tinataas ka namin ng pinapupurihan. Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ng mga pagpapala, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos, minsan ang aming kaaway, pilit na tinatanay ang damdamin, at sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, at ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Ang sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang pagpapala mo, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos, lubos-lubos. Salamat, Panginoon. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin, at sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Kaya't kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, at ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad
ng isang musa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, oh Diyos. Yes, Lord, salamat Panginoon for this wonderful privilege, O God, na Lord, hindi kang maranasan, O God, Lord, na kami magtipon-tipon upang Lord, muli mag-aral ng iyong salita, panibagong pagkakataon upang Lord, mapasalamatan ka sa buhay, sa panibagong araw, to honor you, God, Panginoon, kaya kagaya ng isang karakatan, tulungan ninyo nga kami, O God, na Lord, hindi magmaliw sa pagpupuri sa aming pag-aawitan. Lord, alisin niyo muna ang lahat ng mga bagay na nakakagulo ng aming isipan at Lord, nang maitaas ka sa aming mga buhay. Dahil Lord, ang malakit ng awitin ay upang itaas ka sa aming mga buhay. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa aking isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Ikaw lamang ang kayamanan ko, Panginoon. Sapat sintay iyong tingin, kalakip ay awitin. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin ng isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay ako. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay ako. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. Natatanging kayamanan ko, ikaw lamang, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga na dakila ka sa aming mga buhay, O God. At Lord, ang tunay nga, O God, na aming kayamanan ay upang mabigyan ka ng kapurihan sa aming mga buhay, upang maparangalan ka, upang maitaas ka. Kaya Panginoon, sa gabing ito, patuloy nga kayo na sumama sa amin, O God.
Pagkat Lord, sa aming nararanasan na pandemya, sa aming nararanasan, O God, sa aming mga buhay, Ikaw nga lamang ang tunay namin kailangan, O God, ang inyong pagsama. Kaya Lord, sa inyo namin naisibalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba sa inyo lamang pangalan. Ito nga po ang aming papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise. Praise. Ayan. May ano po to may magic touch. Isang mabiyaya at magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa ating mga kapatid na nasa mga tahanan. Ayan, mga early bird. No, salamat po sa mga tapat na mga warrior ng Panginoon sa gabing ito. And of course, we acknowledge po yung presence ng Holy Spirit in our midst sa gabing ito. Napakabuti ng Diyos. Ano po? Amen po ba? Yung mga nasa tahanan, amen po ba? Sinusumpong yung aking ano. Ayan. So, dumulog po muna tayo sa Panginoon. Before we start, na makinig ng kanyang mensahe sa gabing ito, shall we all bow our heads and let us have a humble heart in the presence of our Lord this evening. Father God, sa gabing ito, Panginoon, we are so blessed, Panginoon, na minsan pa, binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, isang napakadakilang pribilehiyo, O God, na kami ay makadulog sa biyaya ng iyong trono, Panginoon, na sa gabing ito, O God, we receive that you will empower us by the power of your Holy Spirit. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang ihipo sa puso ng mga kapatid na nasa tahanan. Lord, sa mga puso, Panginoon, sa gabing ito na nagtatapat sa iyo, mga manggagawa mo, Panginoon, mga anak mo, O Diyos, na iniiwan ng lahat upang mapakinggan ang iyong tinig na nagsasalita sa aming mga buhay. Kaya sa gabing ito, Lord, we continue to worship you and give you the highest glory sapagkat ang gawain ito, Panginoon, ay hindi sa amin. Ang gawain ito, Panginoon, ikaw ang nagtakda, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, at ikaw ang marinig sa gabing ito na nagsasalita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinapabayaan. Samahan mo kami, pinaglilingkuran ka namin. The best that we can do is to worship you sa gabing ito, Panginoon. We honor you, we praise you in spirit and in truth. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, minsan pa, magandang gabi po ulit. Welcome sa gawain ng Panginoon. Ano po, nakita ko na si Leslie, nasa Saudi, kasama natin this evening. Si Inay, yung mga kapatid po natin sa Phase 6. Glory to God sa bawat isa, sa buhay ng mga warrior ng Panginoon sa gabing ito. And as we start, ang title po nito is An Overcoming Warrior. Tayo po ay nasa battle. Ang bawat isa sa atin ay nasa digmaan. At tayong lahat, kahit ayaw nating mag-engage, bahagi po tayo ng pagtatagumpay ng battle na ito. And gusto ko pong share sa inyo yung Zephaniah chapter 3 verse 17. Ang title po nito is An Overcoming Warrior. Mga mandirigma, no? Mga mandirigma ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Zephaniah, hawakan lang inyong mga Biblia, basahin po. Sumabay kayo sa akin, Zephaniah chapter 3, verse 17, sabi po dito, The Lord your God is in your midst, a warrior who gives victory. He will rejoice over you with gladness. He will renew you with His love. He will exalt over you with loud singing. Sa Tagalog, ang ganda. No? Sabi po rito sa Tagalog, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos.
Amen ba? Ang sarap na meron tayong kasama sa battle na ito. Kapiling natin ng Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo at sa akin ng tagumpay. Sabi po rito, siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Amen. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Alam niyo po, parang ang hirap, no? Parang ang hirap maramdaman yung kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. But we cannot deny that the Word of God is true. Totoo ang salita ng Diyos. Kung meron man po tayong dapat panghawakan, ano po, ito ay ang salita ng ating Panginoon. At sabi dun sa ating binasa, sa isang warrior, ang magbibigay ng katagumpayan sa kanya ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kapag nasa piling ng isang mandirigma ang Diyos, no? Sabi po dito, hindi tayo magwawagi sa battle because of our own strength, but it is the power of God will give us victory. Yun yung binasa po natin, ano? Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sabi po dyan, tayo daw ay lulundag sa kagalakan. So ito pala mga bagay na nararanasan natin. Kasi tayo nandito ngayon sa peak ng digmaan na ito. And I congratulate you sa iyo na nakikinig ng Word of God, ng message ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, lumipas na ang napakaraming buwan, no, pinakikita natin na talagang habang umiigting ang labanan na ito, lalo tayong pinatatatag at pinatatapang ng panahon. So pag-aralan natin yung salitang warrior. Ano ba yung ibig sabihin po ng warrior? The word warrior, ang sabi ni Merriam-Webster, ang sabi niya, it is a person engaged or experienced in warfare, a person engaged in some struggle or conflict. Wala naman talaga pumuputok na bomba rito sa atin. Hindi kagaya ng pagsabog dun sa Beirut, Lebanon, ano? We praise the Lord. Wala tayong nararanasan gano'n. But still, sabi rito, kapag ikaw ay isang mandirigma sa panahon natin, ang isang mandirigma pala, ito yung nakakaranas ng struggle or conflict sa kanyang buhay. And many of us, actually hundreds of thousands, millions of people, no? Tayo ay nakikidigma sa kalaban na hindi natin nakikita. Tama po ba? Tayo ay lumalaban sa isang labanan na hindi natin alam kung nasaan at kung ano yung kanyang itsura. We are engaging in some struggles in life, in conflict in life ng bawat isa po sa atin. Actually, sabi nga nila, yun daw pong sap, kitang-kita yung mga mandirigma kung sino yung handang makipaglaban sa halagang 8,000. Tama ba? And how much more yung battle natin dito sa panahong ito na nakakaranas po tayo hindi lang ng struggle, hindi lang ng pagbagsak o shutdown ng economy natin. Sabi nga ng ating spokesperson, we cannot afford another ECQ because our economy is shutting down. So marami po tayong struggle personally. Ang ating gobyerno meron ding struggle. Ang dami po nating conflict, lalo na yung mga party goer. Amen, yung mga party goer dyan. Hindi na makalabas kasi may curfew. Napakamasakit na aray. Amen ba? No? Marami po tayong struggle. Yung mga nagtatrabaho, ang dami po ang mga unemployed. No? Ang dami po halos wala nang makain. That is a battle na kinakaharap po natin. Kaya yung mga warrior po dyan, no? Isipin natin ang hirap. Pero habang humihirap, lalo tayong tumatatag. So sabi ni Helen Keller, the struggle of life is one of our greatest blessing. Aba, pwede ba maging blessing yung struggle? Pero mo lang struggle ka na, naghihirap ka na, namumurumlema ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, blessing pa. Ang sabi ni Helen Keller, blessing pa? Bakit ba naging blessing? Kasi po yung struggle sa ating buhay, it makes us patient, sensitive, and godlike. Ang purpose pala ng struggle natin
Ang purpose pala kung bakit kailangan maging mahusay tayong warrior, ang purpose pala kung bakit pinahihintulot ng Lord itong pandemic at crisis na ito, ang purpose pala kung bakit pahirap ng pahirap yung ating pakikipaglaban sa pandemic na ito, ang layunin pala niya ay para mahubog yung ating patient. Patiently waiting sa pagkilos ng Panginoon, patiently waiting kung kailan matatapos ito, walang nakaalam, patiently waiting sa kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa ating buhay. That we must be sensitive. Maging sensitibo tayo na merong gustong ipahatid ang Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit niya pinahihintulot ito. Yung pala yung purpose. May mensahe pala ang Lord. Meron pala siyang pinararating na mensahe na ang bawat isa sa atin ay mahubog yung tinatawag nating God-like, Christ-likeness, na mas pinaiigting yung ating pagpapakumbaba, yung ating pananampalataya. Sabi ni Helen Keller, it teaches us that although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Habang dumadami pala yung suffering na yan, yung struggle na yan na nararanasan po natin, mas sumasagana yung overcoming spirit. Say amen. Overcoming spirit. Sabihin natin yung word na yon, overcoming spirit. Ay, wala. Mahina. No? Relaxan natin ng konti. With feelings. Overcoming spirit. Ayan. So, yung overcoming spirit na yan, yan yung dinidevelop ng Panginoon sa bawat isa sa atin. I want to share with you 10 ways to overcome life challenges. No? Kasi actual ito, nararanasan po natin eh. Ang sabi rito sa binasa natin eh, nasa piling natin si Yahweh, yung ating Diyos, at ang kanyang kapangyarihan. So in every challenges, struggles, suffering ng buhay natin, may katagumpayan kapag kasama natin ang Panginoon. So I want to share with you yung 10 ways, no, to overcome life challenges. And my prayer is for you to be blessed. Maipamuhay natin yan, magamit natin yan. Kapag eto na talaga sa harap natin at nararanasan na natin, and God will remind us kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Number 1, feel your feelings. Huwag tayong denial. We have to realize that it is okay to feel pain. Okay lang po na makaranas tayo minsan kulang sa ulam at madalas walang ulam. Minsan walang almusal, no? Minsan kulang sa almusal. Sa isang magulang, medyo malungkot po yan, lalo na kapag may baby, walang gatas, walang diaper, no? Very affected yung parents. Tama po ba? But we have to feel the pain. Kailangang tanggapin natin at magkaroon tayo ng realization na ito talaga yung nangyayari at kailangan natin itong pagdaanan. Huwag tayong denial. No? Sabi nga nila, kapag daw tayo ay pinagpala ng Lord financially, huwag nating babaguhin yung way of living natin. Ang dapat lang mabago is yung standard of living. Pero yung way of living in the Lord dapat hindi nagbabago. So same thing, if we are in pain, kailangan talaga maramdaman natin yan. Remembering Jesus, nung pinapasa niya yung krus, no? Pwede namang wag na kasi anak siya ng Diyos. Pero kailangan niyang danasin yung bigat ng kasalanan ng tao. Nung siya pinako dun sa krus, pwede naman niyang wag nang payagan pa kasi he is powerful enough and able, no? Para itigil ang lahat ng iyon. Pero hindi. Jesus feel the pain. Nung pinasa niya yung cross, it is the same cross sa panahong ito na kailangang maunawaan natin, we must feel the pain.
Huwag tayong denial. Para bang anak na pagka nadapa, aksidente, nagkaroon ng galos, hindi man kagustuhan ng magulang, pero kailangan maramdaman ng anak yung sakit ng galos. Kailangan mapagdaanan para tayo ay tumibay at mapagtagumpayan ang challenges ng buhay. That's number 1. Number 2, kailangan po natin gumawa ng plano. Make a plan. Sabi rito, you can feel those emotions, but you can live with them forever. We feel the pain, but we pass through that pain. Kailangan hindi tayo self-denial, no? Yung emotion natin, no? Pero dapat mahalaga din na hindi tayo nananangan doon sa pain na yon. Kung kahapon, 2 beses, hindi ka kumain, pero ngayon kumakain ka na, the Lord that bless you, kalimutan mo na yung kahapon. Kasi iyon ay pagpapatibay sa susunod na taggutom, kayang-kaya mo kahit 3 lipas gutom. Amen ba? So, kailangan we make a plan. Sabi rito, and you can't let them run your life. Hindi po pwede na we are in pain, meron tayong kinakaharap na krisis, pandemic, marami tayong problema, no? Pero napakahalaga din that we make a plan and do something. Do something. Make yourself busy in order to overcome life struggle. Kasi an idle mind is the workshop of the devil. Habang wala tayong ginagawa, meron tayong struggle, meron tayong pain, may problema tayo, marami tayong kinakaharap na pagsubok, at wala tayong ginagawa, we are not making any plan, hindi po natin yan ma-overcome. We have to face it, kasi warrior tayo. We have to overcome it, kasi ang mga bagay na yan, napagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus, but the most important thing, we have to do something. Ako, kinocongratulate ko yung mga nag-online selling. Despite ng taghirap, no, lumalabas yung talento, lumalabas yung skill. Ano po? Tayo, bawat isa sa atin, meron tayong skill. No, meron tayong skill. We have to make a plan. That's number 2. Number 3, know that others struggle. Kailangan natin ma-realize na yung dinadanas po natin, baka pag lumingon tayo sa kaliwa, pag lumingon tayo sa kanan, mas worse pa yung struggle nila kesa doon sa dinaranas nating struggle. So we have to appreciate good things God has entrusted to us. Kailangan tumingin naman din tayo sa iba, kasi baka masyado na tayong nakatitig sa sarili natin at nakakalimutan na natin na we are so blessed. Kapag tinignan natin yung iba, nakatira na lang, diba? Sabi ni PJ, Ma, may nakita ko sa Facebook, no? Bakit nga kaya yung mga pulubi walang face mask? Walang alcohol. Hindi sila maka-stay home. Wala silang home. Homeless. Pero makikita mo sila, iniingatan sila ng Lord. So just look on the left and look on the right. Huwag masyadong nakafocus, nakasenter sa sarili natin. And we will come to realize we are blessed. Marami pang taong nag-i-struggle, mas higit sa struggle na nararanasan mo. So you have to appreciate God's goodness in your life. No, hindi lang ikaw, kapatid. Hindi lang ako ang may problema kay Meralco at kay Maynila. Say amen, yung mga malalaki yung good dyan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Amen po ba? Bawat isa sa atin, meron tayong kanyang kinakaharap. But the only difference is how we face that kind of situation. Meron tayong choice. Pwede natin sugurin si Meralco. May hawak tayong tabak. No? Sugurin si Maynila. May hawak tayong kung anumang bagay. Pero hindi siya makakatulong. No? Bilang mga anak ng Diyos, we have to make a plan. And we have to appreciate kung ano yung meron tayo
Yung skill natin, palabasin natin yan. And we have to realize that we are blessed. Mas marami pang mga tao nag-i-struggle, mas higit kesa sa ating nararanasan. Amen po ba? So we must appreciate the goodness of the Lord. Next is reach out. Kailangan natin mag-reach out. Something I always say to my brethren is that asking for help is failing. Alam niyo po, hindi talaga kalooban ng Lord na lagi tayong nanghihingi. Hindi tayo dinisenyo ng Lord para mag-antay sa puno ng bayabas, umupo o humiga sa tapat ng isang hinog na bunga ng bayabas, ngumanga at hintayin na bumagsak yung bayabas. Hindi ganoon ang disenyo ng Lord sa atin. We have to reach out. No? Kailangan meron tayong gawin. Something I always say, sabi rito, ay napakahalaga na huwag tayong hingi ng hingi. No, huwag hingi ng hingi, mga kapatid. Kailangan matuto tayo na tayo naman yung magbigay. Amen po ba? Huwag hingi ng hingi. Hindi kalooban ng Lord sa atin yan. Sabi po rito, but failing to ask for help when you need it, nagbibigay siya ng disappointment, bumababa yung ating self-esteem. Pag ina-expect natin, bibigyan tayo ng tulong, tapos hindi tayo nabigyan ng tulong, sama-sama ng loob, susumpa mo na yung tao, hindi ka tinulungan. Ano po, sama-sama na ugali. Alam, magigipit ako. No? Alam niyo po, sa panahon ngayon, lahat nagigipit. Amen po ba? Lahat sa panahon ngayon nangangailangan. Kaya napakahalaga po na matuto rin tayo. No? We open ourselves to other. Matuto tayo na tayo naman yung mag-extend. Hindi naman kailangan ng financial. Maraming pamamaraan na tayo yung magre-reach out sa mas higit na nangangailangan. Next is accept support. No? Napakahalaga po na tayo ay nagsusupport, hindi po yung financial. Pag meron, that's good. Pag sobra, yes, why not? We share the blessing, why not? But more on spiritual, emotional, no? Your presence, your prayer, napakahalaga po niyan. Anything na pwedeng makatulong po tayo, no? Napakahalaga yun eh. We support one another. Hindi yung parang may contest. Mas magaling ako sa'yo, hindi ka magaling. Mas madiskarte ako sa'yo, hindi ka madiskarte. Hindi po ganun yun. But we help one another. We support one another. We pray for one another. Napakahalaga po nun. Napakahalaga po na nakikinig tayo, hindi ba tayo nagbibigay, pero yung oras, panahon na tayo, nakikinig tayo. No? Your presence, mas mahalaga yan kaysa sa financial eh. Of course, mahalaga din yung financial. Ano po? And then we help others. Matuto tayong tumulong. No? Hindi yung laging tayo yung hihingi ng tulong. And we have to enjoy. Pwede ba tayong mag-enjoy? Tinuturuan tayo ng Lord sa panahong ito. Dati kasi, sanay tayong kumain sa labas. Ngayon, wala nang labas. Stay at home na. So, matuto tayong mag-enjoy sa presence ng ating family. No? Alam mo yan, nakakainis na mukhang yan, nananawa ka na sa mukhang yan, wala kang magagawa ng langit kasama mo na yan. Amen po ba? So, we have to enjoy the presence of one another. No? Instead na magkiskisan, let us appreciate one another. Kasi wala tayong magagawa. Ito yung tinuturo ng Lord sa atin. We learn to love and enjoy the presence of one another. And then no shame. Sabi, don't be ashamed of what you've been through or what you're dealing with. No tayong mahiya. Okay lang yan. Kung hindi tayo nagbabaka, kailan ba yung huling baka na natikman natin? Tagal na, no? Kailan ba yung huling na sangyup tayo? Tagal na, no? Okay lang yan. Huh? Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Lalo na yung mga mahilig city buffet dyan. Hindi na nakakatikim ng masarap na coffee dyan, mamahaling coffee. That's okay. Hindi yan nakakahiya. We must learn
na ang mga bagay na ito, what we go through at this time of crisis, kailangan magkaroon tayo ng positive mind. Kasama natin si Lord. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. No, God is with us. We will overcome. Walang nakakahiya. Ano po? Dahil ang mga bagay na ito, may layunin at may purpose ang Lord sa mga nangyayari sa atin at this time. And then be proud. Kailangan maging proud po tayo in accepting struggles and challenges in our life. Sabi rito, be proud of all that you've lived through. Lahat ng pinagdaanan natin. Ano po? Naalala ko si Owie nung maliit yung isang apo ko na napakagandang bata. Kamukha ng lola niya. Sabi niya, tinatanong siya lolo niya, anong gusto mo paglaki mo? Sabi niya, gusto ko po magtinda ng balot. Sabi niya, no? Gusto ko po magtinda ng balot. So, yung iba tumatawa, grabe, taas ng pangarap mo ha, magtinda ng balot. But alam niyo po, ako hindi ako mahihiya. Sabi ko sa akin, mana yan eh. Kasi magmula grade 4 hanggang mapagtapos ko yung sarili ko ng high school sa biyaya ng Panginoon, binuhay ko po sa pamamagitan ng pagtitinda ng balot. No? Sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. So wala nakakahiya. Ngayon, social na yung mga magbabalot, yung mga dumadaan na magbabalot dito, lalaki na ng cellphone nila. No? Hindi na kagaya ng panahon namin na nagtitinda ng balot, talagang napakababa ng pagkatao mo. Ngayon, hindi na po. No? Naka-styro na, may sarili ng pwesto, hindi na po. So, huwag tayong maya, ano man yung mga bagay na pinagdaanan natin na para bang ang liit-liit na ng tingin natin sa sarili natin. Be proud. Kasi magmula sa bagay na yan, God will promote us. Kaya magmula sa krisis na ito, God will promote us. Magmula sa pandemic na ito, God will promote us. Magmula sa balik ng karamdaman sa mga kapatid na may mga sakit sa panahong ito, God will promote you to testify. Di ba? Yung mga nagkaka-COVID ngayon, yung iba nahihiya kasi nadidiscriminate sila. Meron akong kakilala, buong family sila, nag-positive sila, para bang pinandirihan na ng mga kapitbahay. Walang nakakahiya. Kasi ngayon, magaling na silang lahat, all for the glory of God. And mentioning this COVID, may prayer and testimony po si kapatid na Edgar last prayer meeting. No? Merong isang tsahin siya na naging COVID patient. And praise the Lord, kanina nag-message po siya, nag-negative na po, magaling na. All for the glory of God. So walang nakakahiya. Ano man yung pinagdadaanan po natin sa ating buhay, kung tayo man ay nabibilang ngayon to the list, because of this crisis, walang nakakahiya. Be proud. And then last, celebrate. Pwede ba tayo mag-celebrate in times of crisis? Sabi po dito, celebrate all the good things in life. No? At dito ako magtatapos. No? Celebrate all the good things in life. Maaaring itong nararanasan natin ngayon, parang hindi naman good life. But kapag ito'y nalagpasan natin, makikita natin how good and faithful our God is. Kasi hindi niya tayo iniwan sa krisis na ito. Sabi po rito, we can always find good things. No? Kahit sabihin mo parang wala, tignan mo lang ang iyong asawa, kamukha ni Sid Lucero. Tignan mo lang yung mga anak mo, no? Kagaganda, kagagwapo, ano? Grabe. Ang daming magagandang bagay na pinagpapala ang Lord sa atin. Mukha lang wala. But if we learn to appreciate good things in our life, kahit maliit na bagay lang yan, ano po, we will celebrate. We are alive. Amen po ba? Malakas. No? Nakakadulog sa panalangin. Nakakarinig ng salita ng Diyos. May mga cellphone tayo. We are connected. May mga wifi. May mga pang-load. We are connected. There are so many things to celebrate. Amen po ba? There are so many things to celebrate and praise the Lord. Sa kabila ng struggle natin,
sa kabila ng crisis na ito, learn to count your blessing. Learn to say thank you sa Panginoon. Learn to appreciate good things na nagmumula sa Panginoon. At tanggapin po natin yung pangako ng Diyos sa talatang ito. Ang sabi ng Panginoon sa kalagitnaan ng iyong labanan, ako mismo ang lalaban at magbibigay ng katagumpayan sa iyo. You will rejoice, sabi ng Panginoon. The Lord will rejoice over us with gladness. Alam nyo, habang tumatatag at tumitibay tayo, nakangiti si Lord sa langit, nakatingin sa atin, anak, kaya mo yan. At habang dumadaan yung araw, anak ko yan. No? Habang nalalagpasan natin yung araw, linggo, buwan, nakangiti si Lord at taas ang kanyang noo. That is my child. Kayang-kaya. No? Sabi ng Panginoon. At ang kanyang pangako sa atin sa talatang binasa natin, God will renew us with His love. At sabi niya, He will exalt us with loud singing. Kaya ako excited. Matapos ang pandemic na ito, unahan pagbubukas ng church. Unahan tayo mga kapatid. Kung sino yung unang makakapasok sa loob ng church. Because after this crisis, after this pandemic, lahat tayo ay ngingiti. Lahat tayo ay magpapasalamat sa Diyos. We will singing aloud praises and worshiping songs, hymns sa ating mabuti at matapat na Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kayang-kaya pag si Kristo ang kasama. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Sapagkat meron kaming assurance na nagmumula sa iyong mga salita, O God. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Pinagkakalooban mo kami ng kapangyarihan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito, O Diyos. Para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian, we will testify your goodness. We will testify, Lord, your miracle sa buhay ng bawat isa sa amin. We will testify, Lord, your faithfulness, O God, in this time of crisis and pandemic, in times of sicknesses. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa panahon na kami, Panginoon, ay bagsak, ikaw ang nag-aangat sa aming Panginoon. Sa panahon na kami nangihina, ikaw ang aming kalakasan. At sa panahon, O Diyos, na kami ay nawawalan na ng pag-asa, ikaw ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat pinupuno mo kami ng iyong mga salita, sapagkat pinupuno mo kami ng iyong mga pangako, sapagkat pinupuno mo kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu. We praise you, O God, sa gabing ito. Ang aking dalangin, O Diyos, katagumpayan sa bawat struggles, sa bawat problema, sa bawat kasakitan, sapagkat ito ang iyong ipinangako sa iyong mga anak. We honor you. We praise you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So to God be all the glory po. Ayan. Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng gawain natin. And sisimulan ko na siya. Ako na po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Noong na ngayong August, parang ngayon lang ako ngayon lang na-recall sa akin na August pala ang dami mag-birthday noong sa usapang pamilya. And ako nagpapasalamat ako sa sa panibagong taon na ipinagkalok kay Kuya Baam. No, sino pa ba? Si Jabez. No, si Kenzie na mag-18 na talagang nakaka-bless, no? Kasi dati si Kenzie, Tita Lenny. Si Tita Lenny, diba? Tita Lenny, kung mapapanood naman to. No? Ayan, si Liam, o nga yung inaanak ko. Hindi pa ako nakakadalaw. At saka lang, no, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, si Jabez, natutuwa ako kasi dati si Jabez, nung baby, ang cute lang talagang, talagang, gusto ko lang kargayin ngayon talaga. Talagang malaki na siya, mukhang mas magiging matangkad pa siya sa akin. Nakaka-bless. No, na talagang ang Panginoon, talagang binibigyan,
parang binibigyan ako ng Panginoon ng kagalakan. No, na talagang kasi sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will never depart from it. And naniniwala kasi ako itong COVID na to, may plano si God. Bakit niya inalaw? No, kaya nga sila Jabez, no? Sila Omi, ang lalaki na rin, dalaga na rin sila, no? Na talagang loka. No, talagang kung kung iisipin mo na talaga, kung talagang iisipin mo na talagang si Jabez, no, tsaka sila Kenzie, no, dahil sa COVID, hindi sila nag-depart. Dito lang sila sa loob ng bahay. At talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, si God alam ko may plano siya. No, joking aside, no, na talagang si Jabez at saka sila Omi, no, na talagang nakaka-bless yung buhay nila, na talagang pagka sila Omi, talagang pagkatapos kumain, ma-observe mo sila, kukuha na sila ng notebook. No, and talagang nag-uuna pa sila ni Loisy na kumuha ng ballpen. No, kasi nga mag-i-start na yung devotion. And talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang Panginoon, kagaya nga nung sa devotion, no, kahapon, nakaka-bless talaga yung message ni God, ako personally, yung revelation niya through His Word na talagang nga daw sa Amerika. No, sino yung author? Sino yung author? Sino? Si Jeff Olsen, no? Nakaka-bless maski author. Kilala nila, no? And ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang yung sa revelation nga dun sa message ni God, tungkol kasi siya sa ibang bansa na na merong winter, no? And pagka nag-winter pala sa kanila, yung mga ibon, nag-iingay sila sa labas, and sabi nga ni Jeff Olson, no, na kung hindi niya lang alam yung dahilan, no, talagang papapasukin niya yung mga ibon kasi niya pwede niyang maisip na baka mamaya nilalamig. No, pero kaya pala ginagawa yun ng Panginoon na mag-ingay sila. No, kasi para yun yung mating season nila. No, na kaya pala inalaw ng Panginoon na maging winter, no, maging ganun kalamig para yung mga ibon, no, magpainit sila. No, and yun yung way nila para mag-procreate sila. And ako nabibless ako sa word ni God na talagang talagang kasi minsan, kagaya nga dito sa pandemic na to, no, gusto ko na magtrabaho, gusto ko na mag-work, no, pero ako, pinarealize sa akin ng Panginoon na talagang, kagaya ng mga pagkakataon na ganito, no, na sa COVID, no, stay at home tayo, no, kailangan nating maunawaan na may mga pagkakataon na kailangan nating mag-yield, no, and mag-trust sa plano ng Panginoon, nakagaya nga sa mga ibon, no, na kung hindi pala magiging winter, hindi sila magpo-procreate. Yun. Yun yung yun yung pagkaunawa ko, no, na talagang ako nabibless ako sa Panginoon na talagang ang Panginoon ang dami-dami niyang ginagawa, nakaka-bless doon na talagang ang Panginoon kasi ang dala ng spirit niya, spirit of unity. No? Na kung nasa ng Panginoon, nandun yung pagkakaisa, nandun yung cooperation, nandun yung pagtutulungan. Kaya nga ako, favorite ko na yung Bible verse na Galatians chapter 5 verse 22 to 23. No? Na ang bunga ng Espiritu ay pagkakaisa, pagmamahal. No? Ano yung siyam? Pagkakaisa, pagmamahal, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, kagalakan, pagpapatawa, tama, at saka pagpipigil sa sarili. No? And nakaka-bless si God, no? Na talagang yung spirit niya nasa kalagitnaan natin, na talagang si God, although pagka sinunod natin kasi yung word ni God, no, kunwari sabi ng Panginoon, kasalanan na magtakaw, no? Tayo personally, alam natin na may mga benefits na to the point nga na yung mga tao ngayon, no, ang tawag na nila sa pagda-diet nila is fasting. No? Na pagka nagda-diet sila, ang tawag na nila fasting. No, na nito lang yun nila ginagawa. No? Pero noon pa, no, itinuturo na sa atin ang Biblia. No? Na talagang pagka ginagawa natin, alam natin medically, no, talagang pinapatunayan pa nga mismo ng siyensya. No, na yung mga benefits, no, ng pag hindi ka matakaw, no, healthy ka, mahaba buhay mo, no, and talagang pina-reveal sa akin ng Panginoon na talagang alam niyo ba, na talagang pag ginawa pala natin yun, no, talagang beyond pa,
no? May mga ginagawa ang Panginoon na lingid pa sa kaalaman natin, no? Na kumbaga, ito yung alam natin na ginagawa ng Panginoon, no? Pagka sumunod tayo, and meron pa. No, and talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon, and yung patuloy ko na panalangin, yung patuloy na talagang kasi pinapanalangin namin every evening, yung mga kapatiran, no, kasi yung pandemic, talagang hindi tayo makapagsama-sama, no, and talagang ang panalangin ko yung patuloy na pagkilos ng Panginoon. No, yung patuloy na pagsama niya. No, nakaka-bless kasi sa House of David, talaga makikita mo doon yung bawat family, no, Alcantara, Pancho, no, nakaka-bless kasi talagang kahit na may ganitong pangyayari, talagang yung gawain ng Panginoon, tuloy-tuloy. No, and more than a building kasi, no, yung yung pagsuserve natin sa Panginoon, no, and that is personal, no, and talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi napakarami talagang dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. No, kaya talagang itinataas ko sa Kanya lahat ng papuri at pagsamba. Yan sa Diyos ang kapurihan. Ako po nagpapasalamat ako sa Lord sa panibagong taon na dinagdag sa mga buhay namin, sa akin, kay Liam, kay Lola Lenny, kay Gabes, na patuloy pa rin na pinagpapala kami ng Lord kahit na may pandemic ngayon, and nagpapasalamat ako sa Lord kasi wala naman talaga akong balak magdibo, tapos nagulat ako yung mga tita ko, nire-rentan na ako ng gown. Kaya, tapos wala yung joke lang. Tapos ayun, nakaka-bless lang na ganun support sila sa mga ganung bagay na di nila hayaan na di ko ma-experience yung ganun na sinasabi nga nila once in a lifetime lang. Ayun, ang prayer request ko mo, patuloy na pag-iingat kay Lola Lenny, pag-iingat sa bawat isa, sa family ko, saka patuloy na pagpaprovide ng Lord sa araw-araw na mga pangangailangan namin, saka yung blessing sa buhay ng mga mag-birthday ngayon. Ayun, binabalik ko sa Diyos lahat ng patuloy. Praise. Ayan. So, nandito po yung mga testimony nyo. Babasahin ko po. Ito galing kay Makapugay Family, kay Teacher Jonah. Sabi niya rito, tunay na napakabuti ng Panginoon. Sa kabila ng krisis na pinagdadaanan natin, hindi niya tayo pinababayaan. Patuloy tayong malakas at walang karamdaman. Amen. Napakalaking pagpapala na po nun na pinagkakaloob ng Lord. Maraming salamat sa kanyang kabutihan at katapatan sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat din po ako sa panibagong taon na idinagdag ng Lord sa buhay ng aking mga magulang. Naway pagkalooban po sila ng mahabang buhay. Prayer request ko po, patuloy na pag-iingat kay Anthony, frontliner po, no, kay si Anthony, at sa bawat frontliners, mga health worker, at ganoon din po sa Lord ko, pinagkakatiwala yung swab testing nila, Anthony. Ganon din po sa nalalapit na online class ng mga bata. Naway maging maayos at matagumpay ang school year na ito. Sa Diyos lahat ng papuri. Ayan. Galing po yan kay kapatid na Jonah. Ito naman po galing sa phase 6 kay Sister Lisa. Sabi po ni Sister Lisa Memes, papuri at pasasalamat po sa tunay na Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng Memes family. Amen. Tunay na tapat talaga ang Diyos na hanggang ngayon nararanasan namin ang patuloy na pag-iingat. Purihin ang Diyos. Ayan. Tapos, meron pa po dito. Pasama po, sabi ni Sister Lisa, sa panalangin yung aking pong UTI. Sinusumpong po. Ayan. Ito naman po, galing kay Sister Mai sa ETU family. Thank you, Lord.
Kanyang prayer request po ay guidance and protection kay Brother Raymond at sa Itiw family. Ayan. Another prayer request po ni Sister Lisa Memes. Pasama rin po sa panalangin yung tenga ni Tatay Daniel. Sumasakit po. Ayan. Tapos, meron pa po dito, galing kay Pastora Ondet Pancho. Sabi niya, meron po akong pinagpipray kay Lord at kung loloobin po ng Panginoon, nawa ito po ay mangyari ayon sa kalooban ng ating Panginoon. We miss you, HOD family. Yung pong bonding, worship, and prayer. Ayan. Sabi ni Pastora Odette, we miss bonding with you all HOD family. Same here din po, Pastora Odette. Namimiss na rin po natin ang bawat isa. And we are declaring, na lolobin ng Panginoon, matatapos na po ito. Tayo po ay makapagsimulang muli sa ating pananambahan. Sabi ni Pastor Rounded, salamat po sa kabutihan ng Diyos. Tunay na siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. Ayan. Ako nga po, naglako din ng isda at sinaing na isda at kangkong, sabi ni Pastor Rounded. Yan din yung kanyang training. Amen. Amen. Glory to God. So, welcome po. Meron po tayong first-timer dito, yung Similiano family. Sister Fe Similiano, welcome po. Pastor Remo, welcome po. Sa Ursal family, kasama natin si Inay. Welcome po, kasama natin ang Patanaw family. Welcome po sa gawain ng Panginoon, ang Ursal family. Kasama po natin ang ating mga frontliners. No, nanonood po yung mga kapulisan sa Valenzuela. Welcome po, mga sir, sa gawain ng Panginoon. Kasama si Anthony na nanonood. Galing po kay kapatid na Rosemel Mulieno. Prayer request ko po, financial provision sa lahat ng pangangailangan. At sana ma-release na po yung nilalakad nila mama na SS po. Salamat po. God bless po. So, yan po yung mga prayer request na nandito. Ako din po nagbibigay ng papuri. Welcome pala sa Pino family. Kasama natin ang Pino family. Hindi ko man po ma-mention yung inyong mga name kasi po medyo makulit itong cellphone ko. Ayaw na po niyang lumabas. Welcome po sa lahat. Ano po, mga kasama po natin sa gabing ito. Ako din po, nabibigay ng papuri pasasalamat sa Panginoon sa gabing ito, sa kanyang kabutihan, pag-iingat, sa bawat sambahayan, everyday, habang tumatagal yung labanan, lalo tayong pinatitibay, pinatatatag ng Panginoon. Sa Diyos, ang lahat ng papuri, sapagkat hindi niya tayo pinagkukulang, hindi po niya tayo pinapabayaan, at patuloy niya po tayong iniingatan. Ako, personally, napapasalamat ako sa Lord kasi nung mga nakarang araw, nakaranas ako ng chest pain. Kakanood ko pa lang po ng mga ospital, lahat puno na. Hindi na sila tumatanggap. May mga nagsarado na dahil kailangan i-disinfect yung ospital. At napakahirap, nararamdaman ko yung mga paa ko, hindi ko na maihakbang, hindi ko maikilos sa likod ko, tapos nanginginig yung buong katawan ko. Actually, nung Sunday po, gawain yun after ng closing prayer, nararamdaman ko talaga na nagsishake yung aking buong katawan. But God is so katapat, talagang hindi niya pinapahintulot na maranasan ko ulit yung mga naranasan ko ng mga nakarang panahon na konting pag-shake lang, sumusunod na yung mukha ko, nag-deform na yung mukha ko, nahihirapan na akong huminga. So I praise the Lord. God is so good. Napakabuti talaga ng Panginoon. Talagang kung matututo lang tayong tumawag sa Panginoon, mahirap nang umasa sa doktor, mahirap nang umasa sa mga gamot, pero kapag meron tayong Diyos 24/7, He's just a prayer away. Talagang God is so good. Kaya I praise the Lord. Mga bata, despite ng pandemic at crisis na ito, sila ay nagre-ready na for the opening ng classes. So prayer request ko po yung kanilang adjustment sa new normal ng online class.
na huwag mahinto, sayang din kasi, sayang ang pagkakataon. And of course, pasalamat sa Lord, iniingatan po si Pastor Benji, malakas, malusog ang bawat isa, and highly appreciate yung mga kasama namin dito sa bahay, kasama ko po sa pananambahan, sa pag-minister po sa inyo, no, yung mga matapat behind the scene, of course, yung aming mga anak, kasi mahirap kung kami lang ni Pastor Benji, without them, mahirap po talaga, pero as we build our family altar, we praise the Lord, kasi nahuhubog sila sa gawain, yung aking mga apo, nahuhubog sila sa gawain, napakabuti din ng Lord, kasi nandyan kayo, mga kapatid, walang iwanan to hanggang matapos ng pandemic na to, amen po ba? Walang iwanan to, so habang pinatatatag at pinatitibay tayo ng Lord, mas dapat po na nagpapanalangin po tayo sa bawat isa. Kaya, God is so good. Kaya-kaya po natin yan pag si Kristo ang kasama. So, to God be all the glory po. Salamat po sa bawat patutuo ng bawat isa at sa bawat patutuo po ng mga nasa kanilang mga kapakanan. Iusan niyo po yan. Ito, sabihin niyo po sa ating Panginoon ang bawat pasasalamat natin sa Kanya. And personally, I thank the Lord for His provision and for His protection sa bawat isa sa amin. Ang Diyos po ay hindi nagkukulang kapares na po ng ipinangako niya na siya po ay patuloy na magtatapat po sa mga taong patuloy na magtatapat dito sa Kanya. Napakaganda po ng mensahe kanina that we are His warrior. That we are His that we have a victorious warrior or conqueror, and that is our Lord. Kaya salamat po sa katagumpayan na binibigay sa atin ng Panginoon. And I remember dahil sa Kanyang kapangyarihan, tayo po ay patuloy na binibigyan niya ng pag-asa sa bawat nating mga buhay. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, for this wonderful opportunity na bagamat nare-restrict yung bawat gawain sa bawat churches, sa mga basilica, sa mga building, pero patuloy naman tayo na pinahintulutan ng ating Panginoon na gawin natin itong live streaming. We are more than conqueror. Ito, sabi nga po sa Romans chapter 8, verse 37, nang dahil o sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo'y higit pa sa mga magtatagumpay. We are more than conquerors. Sabi po doon, ito'y dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. And I remember in Deuteronomy chapter 20, verse 1, yung paalala ng ating Panginoon kay Josue, and even kay Moses, kay Abraham, because in the Old Testament, ang digmaan po ay physical, lalong-lalo na po nung inutusan si Joshua na palayasin niya yung mga nakatira doon, yung mga kalaban, yung kumakalaban sa Diyos, no? Doon sa lugar ng Canaan. No? Nangako ang Diyos kay Josue na siya ay sasamahan. Sabi niya, magpakatapang ka lang. No? Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Diretso ka lang. No? Lakasan mo ang iyong loob, be courageous. Dahil ikaw ay aking sasamahan. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. No? And alam niyo po, ang Diyos po natin ay tumutulong po sa atin. No, anumang digmaan, anumang pakikipagsapalaran, meron po tayo. Sabi nga po, spiritually and physically, ang Diyos po natin ay patuloy tayong tutulungan. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, sabi nga po sa Romans 8:37, we are more than conqueror. No? Sapagkat kung ang Diyos ay kasama, kung sa panig natin, sino ba ang laban sa atin? Sino ba ang maaaring lumupit sa atin? Kasi ang mismong merong sovereign power,
sagad na kapangyarihan ay nasa panig ng bawat isa po natin. No? Kaya I pray sa ating Panginoon na bawat isa po sa atin ay bigyan niya ng katatagan, tibay sa bawat nangyayari sa ating buhay o sa ating mundo. No? In this pandemic, I believe in my heart na ang Diyos ang patuloy na sasama, na ang Diyos ang patuloy na gagabay at magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat, sa bawat nanonood po, sa bawat nakakasama namin, no, sa bawat fellowship na amin pong ginagawa. Salamat po sa Panginoon na kayo po ay kasama namin. No? Purihin po ang Panginoon. At after this, no, awit po ba tayo, Pastora? No, we will worship the Lord sa pamamagitan ng awitan, no, and we will pray. Muli po tayo magsitayo, no? Muli nating awitan ng Panginoon. Sambahin natin siya. Dakilain natin yung pangalan ng Panginoon. Lord, salamat sa pagkakataon, sa pribilehiyo na inyong pinagkakaroon, Panginoon. Patuloy na kayo na makuna. Patuloy na kayo, God, na mahirap sa aming mga buhay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Tunay nga, Panginoon, at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. O Diyos, mayroon lamang akong salibong hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang talay, bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay ako. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay ako. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. Shall we pray? Father in heaven, Lord, we thank you for your grace and for your mercy, O Lord.
Panginoon. We know, Lord, that this evening, O Lord, you are with us, O Lord, at patuloy mong pinakikinggan every prayers, O Lord, na nasa aming mga puso at nasa aming mga isipan, Panginoon. And as your word says in Acts chapter 17, verse 28, O God, for in Him we live and move and have our being, O Lord. Patuloy po kami nagpapasalamat, O God, for making all things, Lord, so well for us, O Lord. And we ask your holy presence, O Lord, even, Lord, sa aming mga pananalangin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang maglagay ng bawat naisin, ng bawat hiling, Panginoon, ng bawat isa sa amin, sila man ay kasama namin dito, o sila man ay mga nanonood. Ang bawat kapatid man namin, Panginoon, na hindi man sila nanonood, o sila man ay hindi namin kapiling sa mga oras na ito, we are praying for them, O Lord, that you will bless them, O God. I pray, Lord, that your enormous hands, O God, will touch them, O Lord. You give them comfort, and also you will heal them, O God. We are praying, Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon, because we know na kung paano namin sila minamahal, Lord, masigit ang pagmamahal na iniuukol mo sa kanila. And Lord, we want them to appreciate, and we want them, Lord, to feel, Lord, how deep is your love for them, O Lord. Na binigay mo yung bugtong na anak, Panginoon, for us, para sa kanila, para sa amin na magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng kapatawaran, maging makatwiran, Panginoon, sa harapan ng iyong mga aming Diyos na dakilang. Kaya salamat po, Panginoon, for once again, Lord, meron kaming kalakasan tulad na ito na aming tinataglay. Each one of us, O Lord, we have this strength, Lord, we have this ability, or you enable us, O Lord, na sa mga sandaling ito, Panginoon, makapag-alay kami ng pananalangin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, tapat sa bawat isa sa amin. And we can attest that, O Lord, because sa bawat provision mo, for your provision, and for your protection, Lord, sa amin. Maring, Lord, sa bawat araw na lumilipas sa aming mga buhay, hindi po namin naibibigay ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, we believe and we admit that on our part, O Lord, yan ang aming mga pagkukulang. But we also ask, Lord, that you will forgive us, Lord, in all of our inadequacies, O Lord. Especially, Panginoon, kung kami ay mga pagod na, we are tend to sleep, Lord, and we are not praying. We are not reading your words, O God. We are not having our fellowship with you, Lord, personally. Lord, dahil sa mga pagal namin katawan, Panginoon, nakakalimutan namin ang mga bagay na yan. We are neglecting, Lord, especially yung mga bagay na dapat namin ibalik sa iyo. We are asking your forgiveness, Lord, na kami ay muli mong patawarin, renew our soul, O Lord, at muli ka namin makaniig sa aming mga buhay. Panginoon, revive us once again, O God, sa mga bagay na aming nakakalimutan. Father, let the Holy Spirit reminds us, O Lord, of so many things, Lord, about you, Panginoon. Lalong-lalo na yung kabutihan, pag-ibig na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, yung katapatan mo. We know that you are faithful, even if we are not thankful, Panginoon, sa mga bagay na aming sinabit, pinangako sa iyo. Father, patawarin mo kami, Panginoon. Once again, Lord, renew us. Renew our souls, O Lord, sa iyo. Ama, sa mga sandaling ito, may mga kapatid kami na sila
sila po ay nagdaranas ng karamdaman. Lord, kung aking maaalala ang kanilang mga pangalan, Panginoon, Lord, si Brother Daniel, Panginoon, and may mga kapatid kami na hindi po masambit ng aking dila sapagkat aking nakakalimutan, Panginoon. But one thing is for sure, Lord, you know us, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Lord, ingatan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalingan. Si Inay, Panginoon. Si Brother Daniel na masakit ang kanyang tenga sa ngayon. Si Inay, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, na hirap sa pag-ihi, naging sa pagdumi, Panginoon. Lord, ipinangako mo, rest assured, Lord. Naniniwala kami, we have our faith, O Lord, that faith ng mga nananalangin sa iyo, matapat na taong nananalangin sa iyo, Panginoon, sa mga bagay na hindi kakatagpuin mo kami, Panginoon. Lord, aming ibinibigay sa iyo ang aming buong tiwala at pananampalataya. O Diyos, ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, si Brother Raymond, O Lord. And Lord, may mga kapatid na sa kanilang mga hiling, sa aming mga pananalangin, ang mga mahal nila sa buhay na hindi po nila kasama sa ngayon. Panginoon, we ask your protection and also we ask your forgiveness, Lord, sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, we have so much to pray, O Lord, sa iyo. Especially ang dami namin dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Naging sa buhay na aming tinataglay, sa aming mga kalakasan, Panginoon, ay aming ibinibigay ang papuri at pasasalamat sa iyo. For your showcases of love, Panginoon, thank you so much, Lord, for giving us your wonderful love because of your Son, O Lord, because of your grace, O God. Nararamdaman namin, Panginoon, na ikaw ay nandyan, Panginoon. We ask your provision, O Lord, especially, Lord, sa aming church building. Panginoon, nakikita mo, Lord, sira ang aming hubungan, O God, but hindi kami nag-aalala, Panginoon. We are not trembled, O Lord, because we believe, Lord, na meron kaming Diyos na siyang magpapala at mag-provide sa amin, Panginoon. In Philippians 4:16, that you will supply all of our needs, O God. Panginoon, nananalig kami sa iyo. You know, Lord, in financial, we are lacking, O Lord. But we believe, Lord, we have you, Lord. You are more than these things, O God. You are more than these treasures, O Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na sa itinagdamong panahon, sa itinagdamong oras, Panginoon, you will provide us, O Lord. We claim that you are the Jehovah Jireh, O God, and also that you are the Jehovah Rapha, O Lord. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Akin pong iniakit sa iyo papuri, pasasalamat, Panginoon, sa kagalingan ni Pastor Ramel, na kanyang nararanasan sa kanyang chest pain, Panginoon, na hindi kami pumunta sa mga doktor, O God, nananalig kami, na gaano man kaganda ng gamot na kanyang iinumin, still, you are the God that heals, O Lord. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. We claim your divine healing and divine health, O Lord. Also your divine protection sa mga kapulisan, Panginoon, sa mga medical workers, O God, especially, Lord, kay Anthony, Panginoon, sa mga kasama niya, Panginoon, that they are watching right now, O Lord. Igawad mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pag-iingat, Panginoon. Lord, gaano man katindi ang virus na ito, Panginoon, we believe na mas matindi ang kapangyarihan mo, Panginoon. That you are in control, O Lord. We claim, Lord, that the exact word, O God, na aking sasabihin, that you are in control, O God. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala mo sa amin. Lord, that you are blessing us indeed, O Lord. Kami may kagalingan, na kami gumising lamang isang umaga, malakas kami, wala kaming
our co-pastors, sa mga misyonaryo, Panginoon, that they are working in the body of Christ, O Lord, that they are sharing your words, O God, that they are promulgating your love, your mercy, and also, Lord, your eternal life, O Lord. Salamat po, Panginoon, for making us whole, O Lord, for giving us all the things that we need, O Lord. Lord, we pray for our loved ones, O God. Lord, sa mandako ng mundong ito, Panginoon, in their places of abode, O Lord, we pray for them, O Lord, that you will bless them, you will protect them, O Lord. Gagamit ka ng tao, Panginoon, upang ikay kanilang makilala kung sila po hindi pa mga believer, Panginoon. And Lord, right now, sa gabi nito, Panginoon, kapatid, kung ikaw ay nanonood, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon bilang yung Diyos at tagapagligtas. Hihingi mo ng tawad ang iyong mga pagkakasala, talikuran mo, humiling ka ng kalakasan na nagmumula sa Espiritu, hilingin mo sa Panginoon na gawin niyang ang iyong espiritual na buhay ay isang buhay na may kalakasan sapagkat ang katotohanan ng kanyang salita ay nasa iyong buhay. Kaya, tanggapin mo ang Diyos, ang ating Panginoon, bilang yung Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Lord, maybe hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikita, Panginoon, sa bisa ng iyong kapangyarihan ng Diyos. Lord, siya ay muli nang ipinanganak, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong sakripisyo at pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. Hingin ka, O Diyos, hindi mo kami pamanalin, Panginoon, sa pamamagitan ng isa. Kaya tanong bawat kapatid sa House of David Congregation